Bakit parang gigil na gigil si Tito Soto sa impeachment? Gusto raw pahirapan? O gusto talagang pabilisin lang? Tanong lang po, mas magaling ba ang isang komedyanteng naging artista at politiko kaysa sa 15? Take note, hindi po isa, 15 maestrado ng Supreme Court na nagkaisa sa desisyon. O baka naman may hugot ka, Soto. Baka may pait pa mula sa nakaraang pagkatalo sa halalan. O baka naman may basbas na hinihintay sa taas. Di ba? Sabi niya, hindi na raw siya tatakbo. Oy, kung hindi ka natatakbo, dahil daw sa national, dahil matanda na siya, baka kailangan niya ng blessing. Kayo naman, pag ano siya, i-bless lang siya. Baka kailangan ng magandang retirement ending. Ngayon, himayin natin, batas ba ang pinaglalaban o personal na agenda ang nakabalot lang sa salitang prinsipyo? Di ba? Manatili hanggang dulo. Dahil ang issue na ito hindi lang para sa isang opisyal. Ito ang magiging blueprint kung sino ang pwedeng managot sa mga susunod na taon. Alam nyo, mga kababayan, etong ginagawa ni Soto na pagbibigay ng kanyang statement or dissenting statement, especially siya ay isang Senate President, ay hindi ho maganda sa tingin ko. Dahil Supreme Court to ang nagsalita. Bakit niya ito ay para bagang sinasabing mas maalam pa siya? Sa totoo lang ito kahit si Soto ito ay medyo yung galing-galingan na parang alam niya na lahat. Di ba? Porket matagal na siya sa politika, porket matagal na siyang senador, feeling niya alam na niya lahat ng bagay pagdating sa politika. Alam mo, bata, sana man lang kahit abugas yan, nag-aral ka. Pwede nating masabing pwede kang tumapat sa karunungan ng Supreme Court. Pero hindi Niabugas siya, hindi mo natapos. Meron sigurong naitapos ka sa school bukol. Pwede, di ba? Successful na artista ka. Oy, okay yan. Actually, pagdating sa pag-aartista, magaling ka, maayos, panalo, successful in everything. Pero hindi ibig sabihin sa haba ng panahon mo sa politika ay ikaw na yung expert. Di ba? Sa katunayan, kung hindi ka nga siguro artista, baka hindi ka pa nga nanalo Ano bang nagawa mo na masasabi nating landmark laws na naipasa mo? O nung dati kang vice mayor ng Quezon City na masasabi nating magandang accomplishment mo? Siguro meron isa, dalawa. Pero para sabihin mo na para bagang may mali sa ginawang desisyon ng Supreme Court, bata, medyo, hindi pala bata, sir, matanda. medyo sabit po yun, Ito, ipapaliwanag po natin ngayong araw na ito kung ano ba talaga ang nangyari doon sa desisyon ng Supreme Court na kung saan ay talagang tinututulan ng iba. Pero take note, ang tumututol po karamihan dito ay yung may mga kulay na quote-unquote constitutional expert, quote-unquote dating judges, dating o kaya naman legal luminaries o di kaya mga politiko. Ano ba yung tinututulan nila o tila kini-question nila pagdating po doon sa latest decision ng Supreme Court? Yan ay ipapaliwanag natin ngayong araw na ito sa lingwaheng inyong maiintindihan. Kasi talaga namang napaka salimuot. Pero ipapaliwanag natin ito para mas maintindihan natin. Ito muna yung balita para dito natin sundutin
Ano ba talaga ang problema dito at ano nangyari? Ngayong Huwebes, tuloy ang binasura ng Korte Suprema ang naunang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. At sa pagbasura na yan, may mga requisitos na kailangan tandaan ng Kongreso pag umusad na ang mga reklamong impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos at kay VP Sara Duterte. Halimbawa, ayon sa Article 11, Section 3 ng Konstitusyon, isang impeachment complaint lamang ang maaaring ma-initiate laban sa isang opisyal kada taon. Sa matagal po na panahon, ito po ang sinundan ng lahat, ang ruling sa Francisco versus House of Representatives noong taong 2003. Ng impeachment ay considered initiated lamang kapag na-i-refer na po ang reklamo sa House Justice Committee. Pero sa patakaran ng pinagtibay ng Korte Suprema ngayong araw, meron pong dagdag dyan. Kung ang reklamo ay hindi ilagay sa order of business ng Kongreso sa loob po ng 10 session days, considered initiated na rin ang reklamo. Ito pa, kung ang reklamo ay hindi rin i-refer sa Justice Committee in 3 session days, considered initiated na rin po ito. Sa madaling salita, kung hindi kumilos ang Kongreso sa isang verified at endorsed na impeachment complaint, considered initiated na po ito at magsisimula na po ang 1-year ban laban sa mga bagong reklamo. Ayan. Ito po ang pinaka-main na tinututulan nila sa desisyon ng Supreme Court. Okay? Merong 10 araw, once natanggap, pagpasa ng once natanggap, tatakbo na ho ito ng 10 days. 10 araw na dapat ito'y tumakbo na. Ibig sabihin, kailangan sa order of business may pasok na kaagad. Okay? At 3 araw, dapat ito'y ma-refer na sa Justice Committee. Dati kasi, ang para bagang pwedeng pag-antayin. Katulad ng ginawa doon kay VP Sara Duterte na pinending yung unang 3. Tapos, tsaka pinasa yung pang-4. Ngayon, sinasabi at pinagtitibay ng Korte Suprema na hindi porket hindi ginalaw, nagbibilang na yung araw. Ay hindi nagbibilang yung araw. Dapat, matik yun. Basta ipasa, makuha, ma-receive, pak, bilang na ang araw. Kailangan aksyonan. Pag hindi inaksyonan, bilang pa rin yung araw. Ang problema kasi, problema sa nangyayari. Katulad nung ginawa noong panahon ng Vice President impeachment. Pinending lang nila, inantay nila yung pang-4. So para bagang sila ang namimili kung ano yung ipapasa o hindi. Which is unfair naman po kung gano'n ang siste. Ang sinasabi ngayon ng ilan, sandali, teka lang. Hindi dapat ganun. Dapat talaga, kailangan, anuhin ka agad dyan. Antayin muna natin. Diba? Yun ang sinasabi. Ituloy natin. Wait. Tuloy natin. Dito po sumabit ang 19th Congress. Hindi kasi nirefer sa Justice Committee ang naunang 3 impeachment complaints at sa halip ay nilagay na lamang ito sa archive. Ayon kasi sa Korte Suprema, nire-require ng konstitusyon ng anumang verified impeachment complaint ay kailangan ilagay sa order of business in 10 session days at i-refer po sa Justice Committee in 3 session days. Hindi na po ito optional. Walang prerogative ang sinuman sa Kongreso, maging ang Secretary General o ang House Speaker na i-delay ang prosesong ito. Yan kasi ang ginawa nila noon, di ba? Dinribble nila yung first 1, 2, 3, yung first 3 impeachment. Kaya ang inantay nila yung pang-4 na impeachment. Ganon ang ginawa. Hindi daw dapat ganon. Mali yun, sabi ng Supreme Court. Dapat, once na yan, naipasa, may 10 araw. Agad-agad dapat. Di ba? Ito pa po ang sabi ng Korte Suprema sa issue naman ng due process sa impeachment complaints. Ito naman yung pangalawa. Yung una, kailangan agad-agad. Pag ibinigay, kasi nga, ang iniiwasan ng Korte Suprema, yung ganon, yung ginawa last time. Di ba? May nagpasa, hindi dininig, tapos inantay yung pang-4, tsaka dininig.
Ngayon, pinagtibay dapat 10 araw, nandito sa order of business, dapat in 3 days nasa Committee of on Justice, o kailangan yan sundin. Hindi pa pwedeng nakaayon doon sa utos ng leader nila. So once binigay, 10 session days bilang. 3 session days naman sa Committee on Justice bilang. Hindi pa pwede yung head ng Committee on Justice i-delay. Hindi pa pwede yung Speaker of the House i-delay. Kailangan yan i-ano kaagad. Hindi pa pwedeng mamili. Kasi nangyayari, magiging political yan. Mamimili ngayon yung Speaker of the House o yung Committee on Justice na chairman. Actually, sunod-sunuran naman yung chairman sa speaker. So, basically, parang sinasabi ng Supreme Court, dapat ang impeachment ay wala sa kontrol ng sino mang tao. Dapat sundin ang rules according doon sa Senate ng rules before pa. Kaya nga sa loob ko, hindi ito bago. Hindi ito bago na sinasabi ni Soto na bago. Ito'y matagal ng rules, hindi lang nasusunod. Diba? Kaya nga ipinagtibay ngayon ng korte. Na sandali, sundin nyo mga animal. wala yung animal. Ito pa yung pangalawa. Pangalawa. Ang impeachment complaint ay pinaghalong legal, political at constitutional procedure. Hindi raw po ito isang purely political procedure. Ibig sabihin, kailangan pa rin daw sundin ang due process. Ano pong kahulugan yan? Sa mismong draft articles of impeachment pa lamang, dapat kalakip na po pati ang mga ebidensya. At ang ebidensyang ito, dapat sapat na para patunayan na may basehan ang reklamong kinakaharap ng akusado. Hindi lamang po yan, kailangan din na ang mga ebidensyang yan ay ipamahagi sa lahat ng mga miyembro ng Kongreso, lalong-lalo na bago sila magbotohan sa impeachment complaint. Ayan. Ito naman yung pangalawa na nirereklamo na naman ni Soto. Parang pinahihirapan daw na may ma-impeach. Anak ng weteng, oo. Soto, iba ka talaga. Sorry pero sablay kasi. Following due process, ay hindi ibig sabihin pinahihirapan ang isang tao na inakusa. Kaya nga nililinaw ng Korte Suprema dito Kailangan hindi pa pwedeng yung complaint, halimbawa yung draft complaint, dapat may ebidensya na. Hindi yung basta ka lang nagbintang. 'Di ba? Kaya nga dito patas Bakit? Doon sa unang desisyon, parang pumapabor doon sa kay VP Sara Duterte. Pero dito sa hindi pala unang desisyon, doon sa unang punto, dito sa pangalawang punto, tingnan ninyo kailangan yung complaint merong sapat na ebidensya. Ibig sabihin, hindi pala sapat na ebidensya, merong kasamang ebidensya para magkaroon ng substance. 'Di ba? Nasa rules naman 'yun. Pangalawa, yung ebidensya sufficient, sufficient to prove, 'di ba? Ayan, charges. Hindi ko lang mabasa, sorry So, pangalawa 'yon, kailangan ma-prove yung charges, may yung sapat para ibig sabihin may probable cause, which is nandun din naman yun dati pa. Pinagtitibay nga Pangatlo, evidence to be made available to all members of Congress. Matagal na ring nasa rules yan. Ang gusto kasi ni Soto, para bagang mamaya, paparinig natin yung interview niya, para bagang sinasabi niya, paano? Ibig sabihin, literal, kailangan, kung hindi may isang pumirma na congressman, hindi maipapasa? Ala ka, Soto, pambihira ka, oo. Ang importante dito, nabigyan ng kopya yung mga congressman. Nabigyan, na-receive. Doon sa opisina, receive. Na-receive mo Kasalanan mo kung hindi mo binasa. Ito si Soto. Dapat ako na lang nag-senador kaysa sa'yo. Sorry Hindi, biro lang. Kasi yan mamaya, papakita ko sa inyo yung kanyang argumento na sablay. Yun lang, may ilan ang pumalag sa mga bagong patakaran. Halimbawa, ayon po kay Atty. Rene Sarmiento,
na isang delegado ng 1987 Constitutional Convention. Bagamat nirespeto nila ang desisyon ng Korte Suprema, ito raw po ay judicial overreach. Ang pagpataw raw ng mga bagong rekisitos na wala sa konstitusyon ay katumbas raw ng judicial amendment to the Constitution. Dahil mas pinapahirapan daw ang impeachment process, hindi na raw maituturing na weapon of accountability ang proseso ng impeachment. Alam niyo mga kababayan, hindi naman na to hindi na ito hindi po ito bago. Yun hindi ko magets Ano sinasabi ninyong bago? Hindi po ito bago. Lahat po ito pinagtalunan nung nakaraan at pinoint out pa nga nila Marcoleta ito Yung rules na kailangan dumaan sa due process, kailangan dalhin sa Committee on Justice at kailangan may kopya ang bawat isa. Paano maa-aproban? Paano boboto ang tao, ang mga congressman, kung wala silang kopya? Gusto nyo paspasan. Tingnan nyo yung reasoning ni Soto Ito, pakinggan natin. Tingnan ninyo. It's nothing short of a judicial legislation. Binago yung Parang sabi niya, hindi, amin ito Judicial, ito. Ako para sa akin, napakalabo nun. Hindi pwede. Kasi merong Supreme Court Merong justice system sa atin. Sila ang mag-i-interpret ng konstitusyon. Ngayon, tanong, ang impeachment ba ay nasa konstitusyon? Di ba oo? So dapat sila magsasabi. Ito ang interpretasyon niyan. Hindi kayo. Kayo gumagawa. Kasi para bagang sinasabi ni Soto dito, parang gumawa ng bagong rules itong Supreme Court. Hindi ho, luma na ito. Kaya nga kung titignan ninyo yung decision ng Supreme Court, na andun naman yung mga article na pinagbasihan ng kanilang desisyon. Di ba? Tuloy. Inamend ang konstitusyon sa pananaw ko. Okay, let me place this on record muna. So far, as of last night, I've seen snippets of the decision. I have not read it fully, but hinanap mo kagad yung mga punto na dating pinag-uusapan natin kasi. So yung mga sabi ko snippets so far. Apparently, they did not directly correct in this decision some of the errors or the factual errors in the past decision. Hindi nila binanggit dito or hindi nila kinorek. So it stands therefore yung mga factual errors na yun. So and then yun nga binago binago nila yung para nilang binago yung mode ng pag-i-impeach. Mas mahirap, humirap na ngayon. Dati nga madali sapagkat yan talaga nilagay sa konstitusyon niya ng mga gumawa ng konstitusyon, lalo na yung option 3 na sinatawag nilang option 2 na 1/3 signatures lang, forward na kagad. Hindi ba dati nga prayer lang, finorward na di ba? Sapagkat meron ng 1/3 na nakapirme. Because kaya nilagay yan para sa isang opisyal, impeachable officer na hindi ginagawa ang trabaho niya o merong maling ginagawa sa trabaho niya o nakakaperwisyo sa bansa, nakakaperwisyo sa ginagawa niya para sa tao, ay pwede. Ganito pa rin kaya ang tono ni Soto kung kay BBM na? Kasi para sinasabi niya, gina-justify niya yung dating mabilisang impeachment ni, I think it was ERAP at that time yung mabilis na impeachment na sa tingin ng Supreme Court at this moment, kasi ito babasahin ko sa inyo. Ito yung sinabi ng Supreme Court. Una, no impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than twice and within a period of 1 year. So, nililinaw yun. Diba? Isang beses ka lang pwedeng ireklamo sa impeachment kada taon. Bawal lang paulit-ulit. Matagal na yan. Pangalawa, nagsisimula ang kahit hindi pa na-refer, basta na-file na at hindi ginalaw ng tamang oras, pwede na rin ituring na nagsimula na. Kasi ang problema dito, bakit ganon?
Kasi nga ang nangyayari, pinipending. Katulad ng ginawa nito nakaraan, di ba? So, merong pinanggalingan nito, yung 1987 Constitution, no impeachment proceeding shall be initiated. Hindi nito sinasabi kung kailan eksaktong nagsisimula, kaya nagkaroon ng interpretasyon. So, ininterpret ngayon ng Supreme Court dahil sila po ang nag-i-interpret. Bakit nila ginawa yon? May jurisprudence. Okay? Pinakikilala yung Francisco versus House of Representatives. Doon, unang nilinaw na ang initiation ay nangyayari kapag na-refer sa House Justice Committee and Verified Complaint. Sa mga sumunod na desisyon at interpretasyon, pinalawak ang konsepto na kahit hindi agad na-refer, basta na-file at hindi inaksyonan ng naaayon, maaari pa rin ituring na initiated para umandar ang 1-year ban. Ibig sabihin, Korte Suprema ang nag-define ng initiation, hindi ang mismong konstitusyon. Kasi again, wala po ito sa konstitusyon. So, ano ibig sabihin? Alam nyo, sa batas daw kasi, na pinaliwanag sa akin ito, na hindi pa pwedeng mag-imbento ang kung sino man at mag-interpret nito kung wala sa konstitusyon. At ang maaari lamang po mag-interpret nito ay walang iba kundi ang Korte Suprema. Napaka-importante nun. Kaya nga, sinasabi dito, yung initiation, nagsisimula basta natanggap na. Kasi nga, paano nga naman kung, okay, natanggap pero hindi i-refer? Diba? So, kaya nga meron ding yung sinasabing 10 session days and 3 session days. Sabi nga, napakaano kasi, eto ang konstitusyon nagsasabing isang impeachment lang kada taon. Ang Supreme Court, sila ang nagpapaliwanag kung kailan nagsisimula ang impeachment. Ang House Rule, sila ang naglagay ng bilang ng araw kung kailan dapat kumilos ang Kongreso. Kaya nga, mga kababayan, kung magkakaroon ng problema dito, sino ba ang tatakbuhan natin sa interpretasyon ng batas at konstitusyon? Walang iba kung hindi Korte Suprema. Sila po, hindi si Soto. Nauna sa lahat, di nga abogado. Diba? Hindi ho pwedeng Kaya nga, sinusunod lang at sinasabi lang ng Korte Suprema yung 10 days at 3 days na mismong House Rules ang nagsabi. Bakit kayo nagre-reklamo? Diba? Madaling alisin. Hindi pwede magtagal. Kaya nilagay yun dun Ito gustong-gustong alisin. Kailangan daw, kaya daw dapat pwede yung hindi kaagad mabasa ng mga congressman para daw mabilisan. Diba? Kaya noon basta nag-rule lang yung 1/3, tapos na. Kaya naalala nyo yung pagtayo ni Villar noon, tapos biglang, lahat na. Ang gulo-gulo. Hindi dumaan sa tamang proseso. Bakit natin pahihirapin ngayon? Katulad ng ginawa ngayon at humihirap na. Talagang, kaya sabi ko, forgive me, but I think impeachment now is an impossible dream. Yan ang mahirap dito talaga pagka showbiz Talagang impossible dream. Marami nagkakapatayan dyan sa impossible dream. Hindi pala. Iba palang kanta yun. Grabe si Soto, no? Lupit din talaga nito mag-interpret ng batas. Iba ka, ikaw na pumalit sa Supreme Court. Gusto niya pwedeng paspasan. So, naayon sa ating saligang batas, kailangan ng lahat ng tao dumaan sa due process. Diba? That is a basic principle. Di ba? Sinasabi nga ng Korte Suprema, basic principle ito yung due process. Hindi pa pwedeng sabihin natin na political process lang itong impeachment. Ito hindi lamang ito pang politika. Hindi pa pwedeng ganun. Kasi bakit? Binoto ito ng taong bayan, yung mga impeachable. Not all, but kasi impeachable din ng Korte Suprema. Di ba? So, ibig lang sabihin nito, ayaw mo ng due process kasi pinatatagal.
Aba, pakibura na sa konstitusyon natin yan. Ikulong na natin lahat ng pinaghihinalaan nating kriminal. Basta hindi mo kursonada, kalaban mo sa politika, di ipa-impeach na kagad natin. Huwag na natin padaanin sa due process. Anong klaseng... gumawa pa tayo ng batas. Parang hindi ito mambabatas Gumawa pa tayo ng batas kung hindi rin naman natin padadaanin sa due process. Anong klaseng... sorry pero parang masyado namang wala ata sa hulog itong binibitawan ni Soto. Ewan ko parang... That's one, Yeah, so sabi ko nga, mga snippets pa lang yung nakita ko. Number two, na gusto kong bigyan ng ng linaw, My position and my comments have nothing to do with personalities. No. It has nothing to do with Vice President Sara. It is the principle. It is the principle of ang legislation ay sa Congress. Oo nga. Hindi sa Supreme Court. Oo. Gusto natin baguhin ang Constitution, let's use a Constitutional Convention or a Constituent Assembly. Hindi a Supreme Court decision. Parang hindi naman ata binago. Ininterpret lang yung salita doon sa bang article yun? Article chotomate. Sa Article 11 Section 3. Nandun naman yung nakasulat po yun Ang linaw-linaw po no? So, tapos ayon din mismo sa batas na ginawa o sa rules na ginawa ng House, kailangan 10 araw nasa i-refer o i-initiate, Ito, para eksakto. Kailangan 10 araw mailagay sa order of business. At ang nakalagay doon, di ba, immediate. Ilang araw din dapat i-refer sa Justice Committee, 3 araw. Ang sinasabi lang ng Supreme Court, kung ganon, dapat sundin. Sundin yung 10 araw. Hindi yung itetenga ninyo, aantayin ninyo, nang pumasok pa yung ibang mga impeachment, tapos tsaka nyo lang ipapasa para dun magsisimula yung 10 araw. Hindi pa pwedeng ganun yun. Kasi mangyayari nun, sino nagdidesisyon? House Speaker. Yun nga yung iniiwasan Yung ang House Speaker ang magdesisyon kasi supposedly taong bayan na nagpapa-impeach. So dapat sundin yung taong bayan. Hindi yung ganitong parabagang hindi, kung anong desisyon ng siya mamimili. Ganun na nangyari. Ang personalidad dito whether it's the impeachment of the filed impeachment for President Marcos or Vice President Duterte, it's nothing to do with that. Even if somebody files an impeachment to any of the members of the Supreme Court, walang kinalaman yung aking punto dito. Hindi na magagamit Ang hirap na tingnan niyo yung isang napansin ko. Noong una, di ba, parang tinanggal nila talaga yung option 3. Ngayon na sinasabi, kailangan pirmado lahat at binasa at alam ng mga at nabasa at naintindihan ng mga congressman ang kanilang articles of impeachment. Alam naman natin na pagka ganun, isa lang ang magsabi na hindi. Ayokong basahin Wala akong panahon bumasa. Hindi ako pumapasok Alam mo, masyado ka kasing OA, Soto. Sa totoo lang, masyadong OA yung interpretasyon mo na yan na kailangan mabasa. Oo, tama naman, kailangan mabasa ng lahat. Pero responsibilidad na ngayon nung congressman kung sakaling dinala sa opisina niya, ni-receive doon. Kasi may ganun tayo Hindi pa pwedeng sabihin natin yung katulad ng style na ginawa niya na hindi na-receive. Hindi namin re-receive yan kasi wala yung Secretary General. Hindi pa pwedeng ganun. Dahil nasa konstitusyon din yun. Nasa ano bang tawag dito? Nakalimutan ko yung exact term. Nandun din yun na kailangan yung opisina, whether nandun yung head ng office na yon ay dapat tanggapin.
Di ba? Nandun yun eh. Ngayon, anong ibig ko lang sabihin? Simpleng-simple lang. Masyadong OA yung interpretasyon nito ni Soto na kung saan sinasabi niya, so kung ayaw kong basahin yan, so hindi natatakbo. Ano ba namang klaseng interpretasyon yan? Soto naman, medyo sablay po kayo dyan. Sorry sa tingin ko, napakasablay nyo, sir. Pwede mo namang ipa-receive sa opisina. Oh. Di ba? Kung hindi mo pinirmahan, sasabihin mo, hindi ka sandali, may receive, may receive. No. Problema na ng congressman yun. 'Di ba? Pagka halimbawa botohan, ito sigurado ako alam niyo yan. Hindi porket hindi pumunta yung tao, ibig sabihin, ano muna siya, wala siyang boto. O sabihin na nating abstain, pero boto pa rin yun, 'di ba? Boto pa rin masasabi mo yung abstain. Kahit absent ka. Hindi pa pwedeng dahilan yun. Hindi, antayin nyo muna ako Antayin nyo muna akong bumoto bago mag-proceed yan. Soto naman, ang tagal mo na dyan. Pambira ka naman. Diba, ang tagal mo na dyan, para bagang basta lang i-interpret mo. Kasi ganito. May mga nagsasabi na medyo overreach daw itong ginawa ng Supreme Court dahil hindi eksaktong nakasulat sa konstitusyon yung rules na kung saan ay nagsasabi na na 10 days and 3 days. 10 days order of business at the same time ay yung naman sinasabi na 3 days doon sa Committee on Justice. Kaya sinasabi daw na tila nag-overreach itong Korte Suprema, 'di ba? Sa legal na pananaw, hindi sila gumagawa ng bagong batas kung hindi nililinaw kung papaano ipatupad ang nakasulat na prinsipyo. Iyan ang ating maintindihan, Kasi isa pang sinasabi doon, ang mga detalyeng iyon ay lumalabas na interpretasyon ng korte at sa rules ng Congress, kaya may ilan nagsasabing parang dinadagdagan ang saligang batas. Hindi po, kasi sabi nga, di ba, trabaho talaga ng Korte Suprema ang mag-interpret ng konstitusyon. Kapag may malabong bahagi o may banggaan na rules, kailangan i-interpret po. Ang meron lamang pong kapangyarihan para i-interpret yan ay Korte Suprema. So ibig sabihin, hindi ho sila gumagawa ng batas. Nililinaw lang nila kung paano ito ipatupad. Kasi nga naman, halimbawa, ibang gumagawa ng batas, legislative branch, which is Kamara and Senate. Merong hindi pagkakaudawaan, di ba? Halimbawa, yung executive branch, ipapatupad na yung batas. Merong hindi pagkakaunawaan. Ano ngayon na mangyayari? Tatakbo ngayon sa korte. Because the judicial branch will be the one to interpret the law. So, dadalhin yan sa RTC, pag natalo, whatsoever, dalhin sa CA, hanggang umabot sa Supreme Court. Supreme Court, sila po yung, kaya nga Supreme sila yung final arbiter. Ano ba ang sinasabi o interpretasyon ng batas na pinatupad ng executive o di kaya at this very instance yung pinatupad ng legislative. So, ibig lamang pong sabihin nun, mga kababayan, simpleng-simple. Ang bottom line, ang may kapangyarihan na mag-interpret ay ang Supreme Court. Diba? Alam nyo, hindi ito settle ng tama o mali o debate ito sa legal political na pananaw. Hindi simpleng oo, hindi ito. Pero isang bagay ang sigurado tayo dito, mga kababayan. Korte Suprema ang dapat sundin pagdating sa interpretasyon ng batas. Yun lang yun Hindi mo lang pinigil yun, dinelay mo. Hindi mo lang... Madidelay mo daw. So, ganun ba every time na kailangan ng boto ng isang taong congressman? Pag hindi siya bumoto, wag nyo itigil niyo yan. Kailangan may boto ako kasi ayon sa rules, kailangan bumoto mga congressman. Sorry, I'm not saying you're stupid but what a stupid logic. Di ba? Napaka-stupido naman logic.
one congressman can delay because ayokong basahin yan. Sabi ng Supreme Court, kailangan basahin. Hindi yun. Sir, so, Senator, ano ba naman yung klaseng ganyan? Pananaw mo? Nakakadismaya ka, sir, ha? Medyo pasok po uli kayo sa school bukol. Baka medyo pwede nyo matutunan yan. Dinelay, pinigil mo na talaga ang impeachment pagka ganyan. I have read some of the comments of the legal luminaries. Talagang, wow, ibang klase ito. In other words, ako, bottom line, ayaw na nila may impeachment sa Pilipinas. Wow! Ganun ang itsura nitong decision na ginawa ng Supreme Court. What we can do is meet with them. I mean, Congress, the House of Representatives. Okay. Usapan namin yan. Yan. Pag-usapan nyo ni Romualdez. Kung ano bang next step nyo. Pag-usapan ninyo. Ha? Kasi yung plano ninyo hindi na matuloy. Kasi ang nakikita ko na outright solution dito, which could not be called outright, palitan na natin konstitusyon. Yung patay, lalo na. Palitan na. Oh my golly. Dapat talaga mapalitan ikaw. Hindi yung konstitusyon. Ikaw ang dapat palitan. So gusto mong palitan yung konstitusyon dahil lang dito sa ginawa ng Supreme Court. Pambihira ka, oo. Galing mo suggest. Ako, suggestion ko, ikaw ang palitan para matapos na ang hirap ng mga Pilipino sa'yo. Sa totoo lang, ikaw dapat ang mapalitan. Nahihirapan na yung Pilipino sa'yo sa mga style mong ganyan Ha? Ikaw na ang palitan, sir. Baguhin na natin. Pagka ganyan, pagkatapos, marahil yung Constituent Assembly makakagalaw dyan para or maghihintay tayo decades. Bakit? Kailangan ma-retire na muna itong mga Supreme Court Justices na to para magbago kaisipan kasi unanimous. Wala man lang dissenting opinion. Wala. Hindi ka man lang nagtaka. Hindi ka man lang nagtaka. Walang dissenting opinion. Huwag mo sabihin mga Duterte supporter itong mga Supreme Court Justices, ha? Alam natin, merong mga hindi dyan in-appoint ni Pangulong Duterte. Meron nga dyan yung talagang nakakalaban pa pagdating sa mga opinion Di ba? Oh. Bakit silang lahat pare-pareho ng desisyon? Unanimous ito. Tapos ikaw, sabihin mo, dapat mapalitan na silang lahat, decades daw. Magdilang anghel ka, ika nga, sabi nila. Pero ikaw ang mapalitan. Huwag na sanang umabot ng decades. Maawa naman kayo sa Pilipinas kung ito pa rin ang iboboto nyo senador. Ito ang senador na paganong-ganon Silang dalawa ni Soto, pansinin nyo sa kasaysayan ng Pilipinas, paganong-ganon to. Kung sino nakaupo, sip-sip sila. Ha? Hindi talaga para sa bayan. Ito yung mga senador na alam mong may agenda. Ilang beses na tumakbo ito mga ito, talo na naman Ibig sabihin ayaw sa kanila ng taong bayan Di ba? Ayaw sa kanila ng taong bayan. Ewan ko ba? Bakit nananalo pa bakit pa tumatakbo itong senador at nananalo? Huwag din na kasi yung patakbuhin nito na panalo sa Senado. Man lang opinion, otherwise na meron sinabi na ganito, kaya ako bumoto, explanation, wala man lang So, nakakapagtaka Baka, talaga magtaka ka. Ibig sabihin, sablay ka talaga. Mantakin mo. Nagkasundo lahat ng Supreme Court. Tapos sasabihin mo ngayon na mas maalam ka pa. It will take years. Mga retirement bago tayo sana makakilos at mailagay natin uli sa lugar sa konstitusyon kung hindi nila ako ayoko ng CONCON, ayoko ng Constituent Assembly, pero pag gaganyan ang usapan, payag na ako. Grabe, no? Desperado na talaga.
Desperado na talaga siya. Naku po, alam nyo mga kababayan, ha? Ewan ko, ha? Feeling ko talaga, itong mga ganitong style nito, nakakasira ho talaga sa ating bayan. Hindi ho kasi parang dahil lang sa gusto nyo talagang mawala si VP Sara Duterte, kailangan na nating baguhin ng konstitusyon. Ano to? Bendalo? Meron palang bagong membro ang Bendalo Ha? May bagong membro ang Bendalo. At yan po ay si Senate President Soto. Ay nako, alam nyo mga kababayan, tayo ay mag-isip-isip kung tama pa ba yung mga ganitong klaseng mga politiko ang nasa ating bayan. Kasi napaka-importante na magbigay ng magandang statement itong si Soto kasi Senate President siya. Ayaw natin ng constitutional crisis among branches of government. And it is very clear that the Supreme Court is the one interpreting the law. As a matter of fact, when they decide, di ba, pinag-aaralan niya ng lahat ng abogado yung jurisprudence. Ginagamit yan bilang pangbanat o panghirit sa Korte Suprema, sa Korte. Bakit? Sasabihin nila, the decision between Banatbay and blah blah blah. The decision of the Supreme Court Banatbay, ganyan-ganyan. O, ito sinabi noon. Kaya ito dapat ang maipatupad ngayon. Ginagamit yan. Ibig sabihin, pag desisyon ng Supreme Court, batas yan. Yan ang interpretasyon ng batas. Alam mo, hindi ako abogado, pero naituro naman sa akin yan. Hindi ko maintindihan ba't di naituro kay Soto yan na senador. Mantakin mo, batas ang mag-i-interpret siya. Ang linaw kaya nga nag-motion Di ba nag-motion yung camera? Parang sinasabi, sandali, hindi ganyan. Parang, ito dapat ganito. Ibig sabihin, nagbibigay sila ng motion nila, ito. O ngayon, sino magja-judge? Supreme Court. At, ito lahat sila. Same judgment. Tangina, kaya nga judge Kakarindi. Pwede mo bang sabihin sa judge, naku judge, sablayan. Pwede mo ilagay sa puso mo yan. Pwede mong parang ganun. Pero tandaan mo, lahat yan binase doon sa ebidensya o mga sirkumstansya na kung saan, isipin mo to these are Supreme Court justices. 15 sila, pare-pareho sila ng pag-iisip. Pare-pareho sila, tama ang sinasabi. Pare-pareho silang eto ang dapat sundin. Tapos may isang galing sa school bukol magsasabing wala talaga. Kaya ng isang dekada para mapalitan lahat yan. Para bagang mali lahat ang desisyon nila. Katawa-tawa ka talaga, Soto. Ay nako, katawa-tawa ka. Hindi, sorry pero katawa-tawa talaga. Diba? Ay nako. Hindi ko talaga malubos maisip tong mga hirit ni Soto. Alam nyo, ladies and gentlemen, bantayan natin ito dahil talagang paulit-ulit ko sinasabi sa inyo na hindi talaga sila titigil hanggang hindi po nila natatanggal sa posisyon si VP Sara Duterte. Hindi po talaga sila titigil hanggang hindi nila na-disqualify tumakbo sa 2028 si VP Sara Duterte. Sigurado ko, our nation is being controlled by the left and by these liberals. Kawawa talaga itong bayan natin kung ganitong klaseng mga senador ang mananatili dyan. Kasi dapat yan Ang sagot dapat yan, we have a different opinion, but since it's the Supreme Court, we respect the Supreme Court. Ganun lang Kaya lang para ikaw ay magsabi na ganito.
Hindi tama eh. Kung ordinaryong Pilipino ka at magsalita ka ng ganyan bilang opinion mo, yan, freedom of speech yan. Walang problema dyan. Diba? Kalayaan mo yan. Kaya lang hindi maganda para sa isang Senate President ang magsalita ng ganyan. Kasi para bagang bit-bit mo yung buong institusyon nyo. Kasi Senate President ka eh. Kaya nga dapat maingat ka eh. 'Di ba? Alam mo, diyan ko sa bagay na yun nagustuhan si Chis Escudero noon. Napakaingat magsalita. Alam mo yun, pag bumitaw siya, whether, 'di ba lagi niya sinasabi noon eh. May mga time pa nga siya. Actually, alam ko pagkaalam ko, may part na sinasabi niya nga na tutol siya pero dapat sundin. Kasi yan ang sabi ng Korte Suprema. May mga ganun eh. May mga ganung statement si Chis Escudero. Sabi ko nga, this person is a very gentleman. Hindi man tugma sa aking pananaw o opinion ko. Sa tingin ko may mga nakaraan siyang desisyon na hindi ko gusto. Pero gayunpaman, pag nagsalita siya, maingat siya pagdating sa mga desisyon ng Korte Suprema. Pero si Soto, akala mo Diyos eh. Hindi kasi pwede talaga ho eh. Wala eh. Napakalinaw sa ating konstitusyon na Supreme Court ang mag-i-interpret. Unless overreach, sa pananaw ko ito'y magiging overreach o lumalagpas sa kanilang power kung may nakasulat sa konstitusyon tapos binago ng Supreme Court ang interpretasyon na napakalinaw dun sa sulat sa letra na nakasulat sa konstitusyon tapos babaguhin ng Supreme Court. Kung malinaw. Pero kung wala, specifically the 10 days and the 3 days, kung wala yan, at yan ay rules lamang ng Kamara, at hindi ho yan masasabi nating batas kasi dapat pirmado yan ng presidente whatsoever, di ba? O let's say pirmado nga. Gayunpaman, still it is the Supreme Court who will interpret that. Kasi malabo nga eh. Pag malabo, tandaan ninyo, anything na medyo malabo pagdating sa konstitusyon, kailangan natin ng pagbasihan niyan, mga desisyon ng Korte Suprema o di kaya mag-motion sa Korte Suprema at pagdesisyonin ng Korte Suprema pag medyo malabo. And in this instance, medyo malabo nga. 'Di ba? Hindi malinaw. Kailan ba initiated? Ano ba ibig sabihin ng immediate? So nilinaw na ho ng Korte Suprema. Ito ibig sabihin ng immediate. Once natanggap nyo yan, magbibilang na 10 araw yung order of business. Halimbawa, kasi sinasabi ganito, Monday natanggap mo yan, nagkaroon ng order of business nagsimula ng Tuesday, dapat magbilang na yan ng Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Di ba? Simulan na. Hindi yung natanggap mo ng Monday, aantayin mo muna, dumating yung ibang impeachment bago mo ipapasok sa order of business. Ito makbo nga ng Tuesday. So mangyayari niyan, bababuhin ng batas. Anong gagawin? Magantay lang kami. Hindi namin ipapasa yan. Nakasulat ng immediate, ipasa eh. Diba? Agad-agad eh. Immediate, ipasa. So ibig sabihin, dapat yung unang session, ipasa nyo kaagad. Kaya kahit hindi ipasa, counted na yan. Yun ang sinasabi ng Korte Suprema. Hindi nyo pwedeng dayain na pag hindi porket nyo ipasa yan, hindi na magka-count yung days. Ang linaw na nito. Bakit ginawa ito? Ang other side kasi po, ang sinasabi ng iba, paano kung merong mambaboy ng impeachment tawag dito, impeachment na na complain. Halimbawa, yung ginawa itong para kay Marcos, 'di ba? Yung basurang impeachment complaint. Pwede naman eh. Paano mangyayari? Kailangan lang may magpasa agad ng maayos. Kaya tuloy, wala pa yung order of business. So, tinanong ko yan consider sila na kung sino yung piliin doon
Sabay yun. Hindi ibig sabihin yung una nagpasa, una. Pangalawa yung sa Makabayan Black. Hindi. Kung sino yung nauna. Na para bagang pag-uusapan, pero nagsisimula na. Okay? So kung sino, halimbawa, Monday. Halimbawa, Friday pinasa yung sa basura impeachment. Monday, yung sa Makabayan Black. Tuesday yung simula ng order of business. Hindi ibig sabihin na una yung Friday. Pagsasamahin pa rin ito. At yun ang sisimulan na doon sa order of business. So, merong yung sinasabi, yung takot nila na baka babuyin, hindi ho mangyayari yun. Maaari naman pong iwasan yun. Kaya lang kasi, yung takot naman ng other side, na baka magantay lang na magantay. Paano ko i-pending ng Secretary General? Ayoko ipasa yan eh. Bakit ba? Katulad na nangyari noon. Hindi niya pinasa yung first, second, and third. Bakit? May utos eh. Huwag niyo ipasa yan, tayo yung pang-apat. Yun ay ipasa niyo. O, di ba? Ganun na nangyayari. Hindi naman pwede yun. Bakit? Naging control na ng... paano? Paano kung kaalyado nung ini-impeach na tao yung speaker? Do ibig sabihin, pwede siya mag-antay ng mahinang impeachment? Katulad na nangyari ngayon. Kaalyado ng presidente o yung ini-impeach yung presidente, yung speaker. So pwedeng mamili. Yun yung iniiwasan dun sa desisyon ng Korte Suprema. So ang napakalinaw po nito mga kababayan, this is for us. Ngayon, meron naman pong para bang masasabi natin na counter na counter na machi-check and balance. Ano yun? 'Di ba? Ito, yung sinasabi nga ng Korte Suprema, kailangan simulan ninyo agad pagtanggap ninyo at simulan ng order of business. Yun yung parang mabilis. Pero, dapat dumaan sa due process. Yun ang sinasabi ngayon ng Korte Suprema. Dumaan tayo sa due process. Ano yun? Nasa rules ninyo, kailangan dumaan sa Committee on Justice. Kailangan may pagkakataong sumagot yung ini-impeach. Lahat po yan nasa rules eh. Hindi naman inimbento ng Supreme Court yan eh. Kailangan, siyempre, mabasa rin ng ibang mga congressman para sabotohan. Sandali, baka naman patagalin. Ito yung argument ni Soto. Baka naman patagalin. Baka naman dapat paspasa na yan. Hindi naman pwede yun. Lahat ng tao may due process. Paano kung congressman ayaw yung hindi rin pwede yun. Basta na ipasa nabigay sa opisina niya, nabigyan sila, na-receive, tapos ang usapan. Kung bumoto siya o hindi, kasalanan niya na yun. Basta importante na-receive niya yun. Na-receive ng opisina niya. Kasi matik naman dyan eh. Kaya nga may opisina. Di ba? Kung sabihin natin, tarantado talaga yung congressman. Sarado natin itong opisina. Wag niyong tanggapin yan. Wag niyong tatakan yan. Halimbawa lang, katulad ng ginawa ng Sec Gen. May ethics complaint naman. Di ba? Ang daming pwedeng gawin. Pwede nga tumakbo sa Supreme Court pagka ganyan eh. There are other legal ways to do it. Ang iniiwasan lang dito, yung katulad na ginawa nila, na tangina, nagkagulatan, nagkabigayan. Di ba nagkagulatan, pirma kayo, bahala na. Bahala na si Batman. Pasa na yan. Huwag nyo nang alamin, yung ibang mga congressman, hindi nga namin nabasa ko ano yan eh. Hindi, basta pumirma na kayo, may pera naman yan. Yan yung iniiwasan ng Korte Suprema. Korupsyon. Yan ang hirap sa inyo, hilig nyo sa korupsyon eh. Totoo naman, iniiwasan nila eh. Bakit? Huwag mo nang basahin. Importante, meron kang pera. Magkano daw ba yun? 10 million ba yun? Nakalimutan ko na eh. Yung akusasyon sa kanila na tinanggap nila para pirmahan yung impeachment. Hindi ko alam ha. Inakus sa kanila yun. Pero kung possibility, mukhang posible. Kasi marami nagsabi, di naman dumaan sa opisina nila yung impeachment complaint ni VP Sara Duterte. Basta nakatanggap lang daw sila. Meron akong nakausap na congressman. Iniipit daw siya.
Actually, hindi lang isa, dalawa yung nakausap kong congressman. Iniipit daw sila at talagang merong pa-take home. Kaya hindi ko sasabihin. Ha? At eto, nanindigan, hindi pumirma. Yung isa, hindi pumirma, kaya ngayon wala na po sa kamera. Yung isa naman, ginigipit yung pamilya. So ano ibig ko lang sabihin? Ganyan sila katarantado. Kaya nga, ang ganda ng interpretasyon o desisyon ng Korte Suprema. Diba? Ang linaw eh. Eto, para lang magkaroon ng due process, kailangan yung mabasa o at least ma-receive. Pwede kasi i-argue, na-receive nyo. Problema mo na kung hindi mo binasa yan. Tapos saka, bakit ba ayaw nyo ng ganun? Due process. And again, it will benefit anyone. Even the president who is now being impeached. Bakit? Kailangan makatanggap lahat ang opisina. Kung gusto lang natin ng bara-bara, wala nang ganun. Basta ipasa na yan. Hindi due process eh. Soto naman, ano ba? Hindi porket, kasi ang parang ina-argue ng iba dito, this is a political practice. Hindi porket political practice, wala nang due process. Ano to? Martial law? Ano to? Bendalo? Kung dati may martial law, ngayon may bendalo. Ano ba namang klaseng senador ka? Soto, pambira ka Nakakainit ka ng ulo bulaga. Nakakabulaga ka talaga. Sabi niya, wow! Ikaw nakakabulaga ka. Yung klase ng thinking mo nakakabulaga. Ang lupit mo. Brad, ang lupit niyo, sir. Walang biro. Nakaka-distract ka ng... Anyway, maraming salamat po. Sana naman po mga kababayan, kayo ay mag-subscribe kasi balita ko, napakarami pang hindi nakasubscribe. Mag-subscribe naman po kayo para tuloy-tuloy pa rin po ang ating banatan. Subscribe din po pagka may time. At the same time, kung gusto nyo naman supportahan si Banatbay, merong click dyan ng membership. Pwede nyo i-click yan para bagang meron kayong pinipledge monthly. Ayan ay automatic naman po, hindi nyo naman kailangan gawin yan monthly. Automatic na yan pagka nag-member, ibig sabihin, talagang tunay na banateros ka. Pag ikaw nag-member, ibig sabihin tunay na nakikipaglabang ka para sa pinaglalaban ng mga banateros. Sino ba dito? Taas nga yung mga kamay dito ng mga lehitimong banateros. I-comment nyo nga dyan kung kayo lehitimong banateros. Tulungan nyo kami, sama-sama natin. Kasi alam mo, hindi po tayo nanghihingi dito. Ang punto natin dito, you want us to maintain a independent at hindi panatiko sa kahit sino mang politiko. Ginawa natin yan. Pinatunayan natin yan many times. As a matter of fact, we did that in 2022. We did not support BBM and also the endorsement of BP Sara Duterte. Hindi natin sinuportahan. Kasi nga, we are not a fanatic vloggers, ang banateros. Kami po ay tinitingbang namin talaga kung ano yung makakabuti sa ating bayan. Kasi kung panatiko lang tayo, napakahirap niya mga kababayan. Kasi people will commit mistakes. Everyone, even the Dutertes. Lahat po. Kaya importante na tayo ay mag-isip ng ating sarili. Even us, we can commit mistakes. Kami mga banateros. Kaya nga we always say, it's up to you. It's your opinion. Listen to everyone. Listen to each one of us. As a matter of fact, kami nga, paulit-ulit ko ito sinasabi, hindi nagtutugma minsan. Kasi we do not talk. We do not talk anything about, ito, sabay-sabay natin ganito, bira. Ngayon, kahit kami mismo, nagdedebate kami. Bakit ganyan ang pananaw mo? Ganito pananaw ko. Nagdedebate kami. Kasi nga, dapat ganoon ang malayang social media. Hindi yung panatiko. Kaya kung susuportahan yung banateros, magpa-click po kayo click nyo na yung membership dyan, mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuhay po tayo mga Pilipino. God bless the Philippines.